Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang application po ng interim release para po kay President o former President Rodrigo Roa Duterte. Nireject po ng ICI. Asa, nakakasama po ng loob pero ganyan po kawalang ano yang mga yan, no? Wala pong konsiderasyon. To think na kaya pinakulong si Tatay Digong dahil po sa human rights, no? Yung mga paglabag daw ni Tatay Digong sa karapatang pantao, bakit po ipinagkakait nyo naman yung karapatang pantao naman ni Tatay Digong? Pag-uusapan din po natin, ito pong sari-sari pong issue tungkol po sa pagpapabalik ni Senator Bato. May reaction din po tong si Kiko Barsaga tungkol po dito kay BBM na nakikipag-usap o yung pakikipag-usap po niya sa kanyang ama kay Representative Edgar Erice. Reaction po ni Edgar Erice at syempre pa po kay Tito Soto na karapat-dapat daw yung muling buksan yung Parmali corruption scandal. Yan po ang mga dapat natin pag-usapan pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan kagad natin mga kapatid, no? Unahin na po natin kung ano na lang po yung mauna rito sa ating kodigo, no? Ito po, pag-usapan na po kagad natin ito pong mga sumusunod. Una po, ayan, yung sagutan po nito ni Ramon Tulfo. Grabe po talaga kasi nungalingan nito ni Ramon Tulfo. At sinagot din po siya nitong si Brian Kit Hosaka ng ICI, Executive Director po ng ICI. Ito po ang sinabi nito po ni Ramon Tulfo tungkol po dito, no, sa ICI investigation dito po kay Mark Villar. Nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission for Infrastructure na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Yan po ang sinabi ni Ramon Tulfo ngayon, no? Ngayon po sinabi to ni Ramon Tulfo. Sinagot naman kagyat to ni Brian Kit Hosaka na siya pong executive director ng ICI, no? This is not true. The proceedings were orderly similar to the other hearing conducted by the ICI. Nakita nyo na po? Yan ang problema kasi, no? Ang una ko lang naman, isa lang naman po ang katanungan namin, no? Bakit po kayo nag-iimbestiga? Kaya yung ICI talagang malaki po ang problema natin diyan. Dahil una, kaya po kayo ginawa, kaya po kayo create para po yung pong agam-agam ng tao na baka mahokus-pokus lang o walang kahinatnan, ito pong mga investigasyon dito sa flood control projects na nabulgar na trilyon na po, no? Bilyon-bilyon na ninanakaw sa kaban ng bayan na wala naman pong epekto para po mapigilan ng pagbaha. Kaya po kay create, no, para po yung mga tao, mamamayan ay magkaroon po ng kapayapaan ng utak, no? Maat-is po ang aming mga utak at para po masabi natin na wala pong anomalya, absuelto po ang hindi po absuelto pala. Matukoy natin kung sino ang tunay na magnanakaw katulad po ng sinabi, no, ni BBM nung kanyang SONA. Kaya napakalaki po. Alam naman po ninyo na yung dahilan po kung paano nakapagnakaw yung mga yan dahil sila-sila lang ang nag-uusap, no? Sila-sila lang po ng mga magkakakutsaba.
ang nag-uusap, naghahatian sa pera ng taong bayan. Kaya nga po ang tanong namin, dahil nga po, kaya po namayagpag yung mga pagnanakaw na to dahil hindi po kasali ang taong bayan na tumitingin kung paano nyo ginagastos yung pera namin, no? Kayo-kayo lang. Tapos sa investigasyon, kayo-kayo pa rin, lihim pa rin. Nilihim nyo nga kung paano ninanakawan ng taong bayan. Ngayon, sa panahon po na gusto po ng tao malaman, no? Wala pa rin transparency. Lahat na po ng sektor, Mr. President, ito po ba'y sadya? Sinadya nyo po ba na iutos dito po sa ICI na wag pong i-live ang kanilang mga investigasyon? Bakit po takot na takot kayo na i-live ang inyong investigasyon? Baka ba matuklasan namin na mga kamag-anak incorporated ang lalabas? Yung lalabas po na mga magnanakaw ay kamag-anak incorporated? Baka pag natuklasan namin, narinig namin yung mga pagnanakaw na to, hindi na po namin mababawi sa utak namin. Paano po yan ICI? Katulad po niya, no? Ano pa lang to investigasyon pa lang to. Nagagawan na kayo ng intriga. Ang isang katulad ni Ramon Tulfo, ay nagsasabi na ng hindi katotohanan. Halimbawa, tama kayo na hindi totoo si Ramon Tulfo. Sabi nyo, this is not true. Ang dali lang naman po sanang iwasan yan. Ganyan po ang mangyayari ngayon. Magmula ngayon sa proceedings, manghuhula po yung mga tao at yung mga malalakas po ang loob. Katulad ni Ramon Tulfo na mag-imbento ng, hindi ko po alam kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Kung nagwala ba talaga si Senator Mark Villar o hindi. Kung live po yung ginagawa nyo, wala sana kayong problema. Wala sana kayong sinasagot. Kasi nakita na namin, kami na bahala magpasya. Alam po ninyo, sa totoo lang, yun nga nanood kami. Isa lang ang pinanood, iba-iba pang interpretasyon. Imaginein po ninyo yung hindi namin napapanood yung proceedings nyo. Ano po ang tumatakbo sa isip namin? Ginagawa lang, ako tatapatin ko kayo. Ginagawa nyo lang yan para mailigtas yung mga gusto nyong iligtas. Wala na pong ibang paliwanag. Hindi namin nakikita Okay, punta na po tayo rito, no? Tumugon na po ang gobyerno ng Pilipinas, partikular po ang Department of Agriculture, sa naganap po na malawak, mas matindi tong lindol, no? Mas matindi to pong lindol ng naganap na lindol dito po sa Davao Oriental. 7.5, no, ang magnitude. Dito po sa destructive na lindol sa Bogo City, Cebu, ay lang po, no, 6.9. Ito po 7.5 magnitude. Grabe po to. Mas grabe po to. At mas grabe po ang pagtugon, no, ng ating Department of Agriculture. Nakakatuwa po, palakpakan po natin. Maraming salamat po sa mga taga-Department of Agriculture. Minsan pa pinakita nyo na kayo po ay talagang maaasahan, no, sa mga pagtugon, no. Kagyat pong tumugon ang Department of Agriculture at nagbenta po ng 20 pesos na bigas. Alam po ninyo, ito yung problema, no, Mr. President. Kinakantsawan na nga ng lahat yung ginawa ninyong pagbebenta sa Cebu. Pero dahil hindi nakakarating sa inyo, meron po kayong no, ayaw nyong makinig sa taong bayan o meron po kayong yung pong nagpapabango po, hindi po naririnig, hindi nyo po naririnig yung kantsaw sa inyo. Ang kantsaw po sa inyo sa Cebu, may sakuna na nagawa nyo pang magbenta ng 20 pesos na bigas. Siguro, ang feedback na pinaparating kay BBM, ang galing po ng ginawa nyo, Mr. President. Nagtinda kayo ng bigas. Hindi nyo po alam, no? Pinagtatawanan po ng mga vloggers, pinagtatawanan po ng mga tao na ngayon lang kami nakakita ng presidente na sa kabila po ng sakuna,
ay nagawa pang magbenta, pinamimigay po ng iba. Oh. Ang dami pong mga tumutulong, pinamimigay po nila. Namimigay ng bigas, dilata, maiinom na tubig. Yung Malacanang po, sa pamamagitan po ng Department of Agriculture, nagbebenta kayo ng 20 pesos na bigas. Oh, inulit nyo pa. Inulit na naman. Ito po, inulit po nila yan sa Davao Oriental. Sabi po rito, just in. The Department of Agriculture, DA on Friday, October 10, 2025 says that 20 kilos per kilo, 20 per kilogram rice under the Benteng Bigas meron na program may be available in all provinces in Davao's region within the month to aid affected. Kala ko naman kagyat. Etong buwan pa pala. Wala pa po pala. Inuna lang po yung press release. Talaga tong gobyerno na to. Nauna pa yung press release eh. Magtitinda na rin lang nga. Wala pa pala. Inuna muna yung press release. Available within the month to aid affected Filipinos following the magnitude 7.4 earthquake in Davao Oriental. DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. also ordered an immediate assessment of the earthquake's damage to the agriculture sector. Nakakatawa naman kayo, Mr. President. Alam po ninyo, inulit nyo pa, pinagtawanan na namin kayo na lahat po ng tao tumutulong ng libre, tapos kayo po nagtitinda ng 20 pesos na bigas sa Cebu. Inulit nyo pa. Matindi talaga kayo, Mr. President, no? Kakaiba talaga kayo. Bakit kaya kakaiba si Mr. President? No? Bakit po kaya napakahusay ninyong mag-isip? No? Bakit po kakaiba po kayo sa lahat ng presidente? Ang mga presidente po napaka-normal po. Ang una nilang gagawin, pag nabalitaan po na may mga sakuna ay magpapadala po ng tulong, libre. Kayo po naisip po ninyo magtinda. Grabe naman, Mr. President. Ano na lang ang gagawin natin yan? Alam niyo po kung bakit po kakaiba ang ating si Mr. President? Ito po, pakinggan niyo po to. Ito po ay sa kanya pong podcast na tinatawag, no? Pwede po natin to sa yung unang bahagi po ay igagaya natin sa boses ni law bender Erich Tulfo. Sometimes I hear in the back of my mind my father. Hindi po. Sige, basahin na po natin naman to. Sometimes I hear in the back of my mind my father. Mahirap ano? Parang naririnig ko. Yan po ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos. At ito po ay pinos ni Representative Kiko Barsaga. Ano naman po ang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga? Ito ang problema namin sa iyo Ayan, sa problema daw po natin kay Mr. President. Ito ang problema namin sa iyo. Mas pinakikinggan mo pa ang multo kaysa sa taong bayan. Alam niyo po, kanina napag-usapan namin yan sa Berada Aguila, no? Talagang manghang-mangha tayo. Kakaiba talaga tong presidente na to, no? Siya lang po ang kumukuha po ng payo sa kanyang yumaong ama. No? Sabi ko nga, grabe naman, panay ghost project na nga po. Meron pong ghost flood control project, meron pong mga ghost farm to market road. Ngayon naman po, pati po advisor ni Mr. President ay ghost. Ang nag-a-advise po sa kanya ay isang multo. Kaya pala ganito. Alam niyo po, Mr. President, tigil-tigilan niyo po yung pakikinig. Ang nakakagulat pa po, ayon kay Mr. President, ay hindi lang po ang ama niya ang pinakikinggan niya.
Hindi lang po ang yumaong ama niya, yung nagiging advisor niya. Pati po yung mga yumaong gabinete ng kanyang ama. Siguro ang mga sikat na gabinete niya na alam kong yumao na ay si katulad nila Blas Ople, di ba? Yung mga sikat na cabinet official. Sino po mga cabinet official ni dating Pangulong Marcos? Hindi lang daw po ang multo ni President Ferdinand Marcos Sr. ang gumagabay po sa ating Pangulo ngayon, no? Ang kanyang advisor na hinihingan niya ng payo. Kaya naman pala, mga multo pala. Kaya ako hindi po ako magtataka kung si Ed Caluwag, no, yung espiratistang si Ed Caluwag ay mabalitaan na lang natin na isa na palang cabinet official. Hindi po ako magtataka, Mr. President, kung biglang si Ed Caluwag po ay maging cabinet official nyo. Okay. Punta po tayo sa isa pang balita. Eto po, no? Ayan, sa post rin po to ng isang nagngangalang dalagang Pilipina, Pinks and Yellows uploading Remulla for prioritizing VP Sara Sal-in despite the miraculous insertions and ghost flood control projects only proves that they don't really hate corruption. They just hate the Dutertes. Yan po, ang paulit-ulit po natin, no? Ako po nagtataka rin, no? Kasi matagal ko na po napuna. Bakit tuwan-tuwa po kayo nung si Boying Remulla, no? Wala naman pong problema na natuwa kayo na si Boying Remulla ang ating ombudsman. Pero you are you are uploading for not so good reason, no? Masama po ang pinaghuhugutan ng inyong kasiyahan. Okay lang po sana kung natutuwa kayo dahil naniniwala kayo na mapipigilan ni Boying Remulla yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba nakakatuwa po yun? Na natutuwa kayo na si Boying Remulla ay may kakayahan na pigilan ang mga pagnanakaw at saka mapakulong yung mga magnanakaw. Lalong-lalo na po rito sa trilyon na halaga ng flood control project. Hindi po eh. Natutuwa po kayo dahil inuuna po yung Sal-in ni BP Sara, yung posibleng maimbestigahan uli yung walang katapusang ano na nga yun, yung confidential fund ni BP Sara, no? At yung posibleng muling investigasyon sa Parmali, yun po yung kinatutuwa ninyo eh. Kese hodang hindi mapakulong si Saldico, hindi mapabalik sa Pilipinas, mas masaya pa kayo basta maimbestigahan si BP Sara. Parte talaga tong mga dilawan na to ng diversionary tactics nito ni Pangulong Marcos. Sabi ko nga sa inyo yung ICI, hanggat hindi nyo nilalive yung inyong mga investigasyon, wala po yan. Hindi po kami believe dyan. Hindi nga namin alam. Sabi nga ni Ramon Tulfo, nagwawala si Mark Villar. Akalain nyo yun, nagwala. Nagwala daw si Mark Villar. Tapos sasabihin nyo, hindi totoo yan. Lagi po na lang ganyan. Pag hinala, no, marami pong rito eh. Panay po mga scientists. Marami pong scientists sa Pilipinas. Panay po mga inventor at doktor. Mahilig pong mag-imbento ng kwento. Doktorin yung mga mandoktor po ng mga yung pong mga datos. Yung pong mga nagsasabi po na fake news, yung pagbagsak ng stock market. Kayo na po.
Lalo na yung mainstream media. Bilib na bilib ako sa mainstream media ngayon. No? Wala man lang isa. ABS-CBN, GMA7, yung Channel 5, TV5, yung mga DCRH, yung mga naglalakihang dyaryo, Inquirer, Manila Bulletin. Wala ni isa sa kanila. Philippine Star, Manila Standard, Manila Times. Wala po ni isa sa kanila na na nagtangka po na mag-imbestiga. Ha? Dito po sa sinasabi kung totoo ba na hindi fake news daw eh. Yung pagbagsak ng stock market, ibig sabihin pag sumilip ka ngayon sa stock market, kulay green. Kasi po nag-stock market ako eh. Green at pula yan eh. Pag tinignan mo naman eh, kulay pula naman. Kaya pati datos dinudoktor eh. Punong-puno po tayo rito na inventor at doktor. No? Kaya dyan po magaling ang ating gobyerno eh. Okay, doktorin, pati nga po, 'di ba, yung poverty alleviation. Naku, si Papa Gadon. Dinoktor lang. Hindi ko alam kung si Papa Gadon yung nagkwenta ng wala yatang kinalaman doon si Papa Gadon. Yung yung kwenta po nung mahirap. Grabe, si BBM lang po nakalutas ng kahirapan eh. In-adjust lang yung kwenta ng mahirap. Magkano na nga yun? 26? Pag ikaw po ay mayroong 26 pesos, nakakain ka ng 26 pesos, hindi ka na mahirap, mayaman ka. Bigla naging milyonaryo si Badong. Putyan, takaw ko. Isang kainan ko, minsan umaabot ng 200 pag nag-Jollibee, di ba? Putya, pag nag-Jollibee ka pala, hindi ka na mahirap. Grabe talaga to. Mga doktor talaga eh. Mga doktor po kayo. Believe ako sa inyo. Ito naman po, pakinggan naman po natin. Ito po ay si Congressman Edgar Erice ng Caloocan. Sabi po ni Congressman Edgar Erice, hindi na pwedeng idahilan na politika lang ito. Ito pong dinadanas po natin na kahirapan, ito pong malawakang korupsyon, no? Ito po sinabi ni Representative Edgar Erice, hindi na pwedeng idahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS. Paninira lang to ng mga Duterte. Kaliwa o diliwan o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi lang sa DPWH, sa nakaraang administrasyon o sa mga kontratista. Sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan sa 19th Congress. Yan po ang pag-amin ng isang matagal na pong congressman na si Edgar Erice. Hindi na pwedeng idahilan yung politika, sinisiraan lang yung gobyerno, wala na po yan. Harapin nyo po ang katotohanan na ang pinagmulan ng malawakang korupsyon na to ay kayo po sa HOR. Ayan. Yan na po ang sampal sa inyo, mga congressman. No? Hindi na po pwedeng isisi nyo lang lagi kay Duterte kasi yan, kay Duterte kasi. Hindi na po ubra yan. No? Wala na po wala na maniniwala sa inyo. Ikalawa, talagang hindi na kayo paniniwalaan. Pareho lang yung Badong. Oo nga. Walang maniniwala na lahat kagagawa ni PRRD. Kaya nga manghang-mangha ako dito sa mga dilawan at mga kakamping at makakaliwa. Paano nyo nakakuha na magdiwang na ang nababalitang gagawin nito ni Remulla ay mag-imbestiga sa mga past administration? Ngayon po may malawak na nakawan eh. Ngayon po may malawak na korupsyon eh. Kasi nga po, panay politika lang ang gusto ng mga to. Mamulitika lang ng mamulitika. Okay, eto po. So tama ka riyan, no? Representative Edgar Erice. Punta naman po tayo rito kay Bato. Maawa ka na sa Pilipinas, Saldi.
Palagi raw itong lilindolin hanggang hindi ka umuuwi. Ayan po ang pagbibiro, no? Dinaan na lang po sa biro nito ni Senator Bato. Wala ba talaga kayong magagawang paraan para mapabalik si Saldi? Simple lang naman po, no? Ayon nga kay dating Justice Conchita Carpio Morales, no? Simple lang naman po ang dapat ginagawa ng ating gobyerno. Dalawa lang po. Una, ire-request lang po. O kung ni-request po ni Martin, sana na i-cancela tong wala kasi nagre-request eh. Ipakansela ninyo yung passport nang hindi na po makagala si Saldico. At mapilitan na po siya dahil wala siyang valid na passport, mapilitan na po siya na umuwi sa Pilipinas. Kung hindi, i-deport po siya. Simple lang naman eh. Or kung ayaw nyo po, kasuhan na ninyo para pag may warrant of arrest na, magagamit na natin yung Interpol para po ipadakip na to si Saldico. Yan po yung problema natin eh, no? Tinuturo ng lahat si Saldico. Wag muna si kay Martin kay Saldico muna. Tinuturo na ng lahat si Saldico. Wala pa rin ginagawang hakbang tong mga to. Kaya nga po yung ICI, pinakamalaking budol po yan. Kasi po kung walang ICI, tignan nyo ang mangyari. Nakabatay lang tayo sa napapanood natin na investigasyon. Lahat po ng mga testigo doon, tinuturo na si Saldico eh. Ayaw nyo pa rin ipahuli. Pinoprotektahan pa rin. Alam naman namin, alam po ninyo, wag na po tayo magbulan, no? Kaya po pinoprotektahan si Saldico kasi madadamay si Martin pag nadama, di ba? Very obvious naman po ang dahilan. Wala naman po naniniwala na mas malaking tao si Saldico kaysa kay Martin eh. Doon na lang po sa testigong si Gutesa, mas malaki po yung share. Mas malaki po yung share ni Martin kaysa rito kay Saldico. Kung pagbabatayan po natin yung dinideliver na pera nila Gutesa kay Martin ko, kay Martin Romualdez at saka dito kay Saldico. Mas malaki po yung share eh. Kung mas malaki yung share, mas malaki ang kasalanan. Ayun naman, no? Alam nga namang yung mastermind, mas maliit yung share. Imposible naman. Okay. Kaya po, ayon nga kay Bato, umuwi ka na. Hindi titigil. Alam nyo kung noong araw to nagaganap, tong nangyayari sa atin, kung noong araw po to nagaganap, talagang may isasakripisyo na po eh. Kung hindi po birhin ang isasakripisyo, si Saldi. Yung may pangalang Saldi. Uwi ka na, Saldi. Uwi ka na kasi mukhang yan po yung ipinahihiwatig. Maawa ka na sa Pilipinas ayon nga kay Bato. Kinakailangan natin ng isasakripisyo. Dati kasi ang sinasakripisyo mga birhen. Ngayon po ang gusto na isakripisyo para matigil na yung mga sakuna ay isang hayop na buhaya. Oy, pinabubulaanan po namin hindi po totoo. Hindi po totoo na nagpalit na tayo na national animal, no? Alam ko kalabaw pa rin po, no? Wag po kayong maniniwala na ang national animal na natin ay buhaya. Hindi po totoo yan. Okay, punta na po tayo rito. Ito po nakakalungkot. Kapapasok-pasok lang po ng balita. Breaking news po to sa lahat. Breaking news, the International ICC rejects Duterte interim release bid. Yung pong aplikasyon ni
Tatay Digong para pansamantalang makalaya kahit na po doon sa Netherlands, ah, sa pamamagitan po ng interim release ay binasura po ng ICC. Grabe po, no? So, talagang ano no, mag-positive na lang po tayo kasi alam ko malulungkot po tayo. Basahin lang natin ng konti. The International Criminal Court, ano po ba ang dahilan no ng International Criminal Court para po ibasura? Ito pong talagang unfair, no? Talagang hindi tayo makakakita ng katarungan dito. Ngayon po, ako po ihanda na natin yung sarili natin kasi mukhang wala po sa balak nila. Wala po silang balak, ito pong ICC. Alam niyo po kung bakit? Wala po kasi silang accomplishment tong ICC. Yung mga meron po silang yung mga binigyan po nila ng warrant of arrest, sad to say, ay mga pinuno ng malalaking bansa, hindi po nila kayang hulihin. Yung mga pinuno po, dating pangulo ng bansang maliliit, ng trinidor ng kasalukuyang pamahalaan, yun po ang pinakukulong. Yung pong walang kinalaman, wala pong sinagasaan na ibang bansa. Alam niyo po ang ICC, ang meaning po ng ICC, International Criminal Court. Sa meaning lang po, pag international, no? At least dalawang bansa po 'yan. Dalawang bansa, international nga eh. Parang po, grabe po 'to, no? Saan ka po makakakita? Yung premise lang po. Pagpalagay na natin. Ito si Tatay Digong ay isang Pilipino. Yung mga sinasabi na biktima di umano ni Tatay Digong ay mga Pilipino din. Yung sinasabing di umano ay krimen ay naganap sa Pilipinas. Paano pong mangyayari na panay Pilipino at sa Pilipinas po ang involved ay ililitisin po sa ibang bansa at lilitisin po ng mga puti, ng mga ibang kultura. May iba pong kultura tong mga judge na to. Sabihin ko po sa inyo dito po sa atin, pwede kang kumain ng aso dahil culturally talaga namang kinakain yung aso, pero doon po sa ibang bansa, hindi po. Ganun lang po yun eh. Di po ba? Parang dito, sige, kumakain tayo ng balot. Sila po, mandidiri sa balot. Yung bang mga nandidiri sa balot, yun po ang magpapasya kung tama ba ang pagkain ng balot o hindi. O tayong mga kumakain ng balot. Ganun lang po yun. Iba po yung culture nila. Diyan po sa kultura ng mga magpapasya, kung si Tatay Digong po ay guilty, ay libre po, yung pong malaya po, yung pagdodroga dyan. State sanction po ang pagdodroga dyan. Kaya paano po nila maiintindihan na bawal po ang droga dito sa Pilipinas? Batas po natin. Sa batas po natin, si Tatay Digong bilang presidente nag-conduct po ng war on drugs. Katulad po ng pagkukonduct ngayon ni President Trump ng war on drugs. Bakit hindi po masama pag si Donald Trump? Bakit po pag si Tatay Digong masama ang war on drugs? Di po ba? Kasi po hindi naman nila kaya si Putin na hulihin. Hindi naman po nila kaya yung presidente o prime minister ng Israel na si Netanyahu na hulihin. May mga warrant of arrest po yan. Hindi po mahuli ng ICC. Kaya po, tanging ang may kaso po na nililitis si Tatay Digong. Pag pinakawalan po nila si Tatay Digong, wala na po silang lilitisin. Ang korte po na walang nililitis ay parang hindi na korte. Kung hindi na sila korte, bakit pa sila bibigyan ng pondo? Sino po nagpopondo dyan? Yung pong mga tao, yung pong mga bansa na hindi po nila problema yung droga. Yun po ang problema In fact,
Tinotolerate nila yung mamamayan nila nagdodroga. Diyan partikular sa kung saan nakatirik yung ICC niyan. Pwede po ba rito sa atin? Ialaw ba natin sa Luneta na magdodroga yung mga tao harap-harapan? Sa kanila po, gobyerno pa nagsusupply. Paano nila makikita na mali yung pagdodroga? Hindi nila kultura yun. Dinadayo po yung Amsterdam na kung saan po nariyan din nasa Netherlands. Dinadayo po dyan dahil legal ang pagdodroga. Imagine ninyo, yung mga taong legal ang pagdodroga, yun ang maglilitis kay Tatay Digong. Kaya napaka-unfair po napaka-unfair po niyan. Basahin po natin kung bakit. Magugulat po kayo, kapit lang po kayo. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po pinayagan si Tatay Digong na mapalaya sa pamamagitan ng interim release. Ito po ang kanilang sinasabi. Pakinggan natin. Ayaw na. Nawala na yung aking kodigo. Ayan. Breaking, the International Criminal Court has rejected former President Rodrigo Duterte's bid for interim release, stating that his detention remains necessary under the Rome Statute, the treaty that created the tribunal. In a decision dated October 10, the ICC pre-trial chamber found out that Duterte continues to pose risk of flight. Yung halos hindi na makagalaw na si Tatay Digong ay tatakas daw. Pwede raw pong tumakas. Obstruction and potential commission of related crimes. Yung pong si Tatay Digong ay pwede pa rin po raw mag-conduct ng war on drugs. Diyos ko. Magwa-war on drugs pa rin daw si Tatay Digong. Tatakas raw siya. Pag pinakawalan daw, tatakas yan si Tatay Digong at maghasik ng lagim. The chamber finds that Mr. Duterte's detention continues to remain necessary under the Article 62 of the statute based on each of the requirements set by Article 58 of the statute, the court said. Wala pong mga puso to. Ano po ba naman ang aasahan natin dyan sa mga yan? Yan pong mga tao na yan, no? Yan pang mga Europeans na yan, yan pong mga taga-Netherlands, mga imperialista po yan. Yan pong mga tao na yan na nanghuli sa Africa ng mga tao at binenta nila bilang mga slaves. Kaya ngayon sasabihin ninyo na makatarungan yung mga tukmol na yan. Nagtinda nga ng mga tao yan eh. Binenta bilang alipin eh. Kaya wala po sa kanila yan. Kala nyo, human rights. Pautot lang nila yan. Parang yung mga dilawan dito. Hindi makapaniwala na may insertion. Umaamin na nga si Rizon Tiberos, meron akong amendments pero wala akong insertion. Lahat naman nagsasabi na yung insert. Ganun po. Parang mga dilawan yan, napaka mga peking tao. Ganyan po yung mga imperialista na yan. Nagtinda po yan ng mga tao bilang mga alipin. Nanghuhuli po sila noon sa Africa. Ngayon, yung mga ninuno nila yan. Ngayon, pati sila. Wala naman, di naman nila tayo. Magagawa ba nila yan sa mga puti? Sa mga leader na puti? Kayang-kaya po nilang apihin yung mga leader na katulad ni Tatay Digong kasi tingin naman nila hindi naman tao tayo eh. Yan po, pero ang pinakamasakit po yung nagkakanulo po kay Tatay Digong ay kapwa natin Pilipino. Yun po ang pinakamasakit po sa lahat, pinakamasaklap. Wala po tayong magagawa. Ibinigay po ng gobyerno natin. Kaya po magkakaroon lang po. Siguro sana abutin pa. No? Sana po abutin pa ni Tatay Digong na yung kanyang anak ay maging presidente ng Pilipinas para maranasan naman po ni Tatay Digong kung paano yung muling lumaya. No?
kung paano po tayo. Ito po, sa pagwawakas, last na po natin to. Sabi po ni Tito Soto sa balita na to, pinost niya po Tito Soto, karapat dapat. Ito po, ang balita na Remulla to revisit Parmali corruption scandal. Yan po ang nakakalungkot, no? Tutang-tuta po talaga. Para lang po payag na sila na ang pag-usapan po, ang trabahuin po ng ombudsman, hindi po yung corruption ngayon. Ngayon po ang problema, yung 2025 corruption, yung 2022 to 2025 corruption po ang pinag-uusapan. Galit po ang mga tao dahil napakalaki po ng corruption ngayon. Pero ang iimbestigahan po nila na corruption, wala po akong problema dyan. Pag-usapan nyo po yan. Ang tagal na nga inimbestigahan yan eh. Ngayon, matagal na naman nilang iimbestigahan. Alam mo, makapal po ang mukha mo, Tito Soto. Paano mo na atim, no? Nasa Senado, dapat kayo nag-iimbestiga ng corruption ngayon na trilyon ang halaga. Ito po, hindi ko alam kung ilang bilyon lang to. Hindi natin minamaliit yan. Malamang maraming magnanakaw dyan sa Parmali. At napatunayan naman natin yan. Alam niyo ba kung bakit? Nagdemanda na kayo dyan eh. Bakit? Diba? Dinimanda na yan. Pinagmamalaki pa yan ni Risa Ontiveros. May mga kinasuhan na sila dyan sa Parmali. Hindi ko po alam kung bakit kinakailangan imbestigahan pa uli yung mga nasampahan nyo na ng kaso. Pero siyempre, dahil hindi nila nasampahan ng kaso si Duterte na nakakulong na po ngayon. May mga sinampahan na po pinagmamalaki ni Risa Ontiveros diyan sa Parmali case na yan. Pero dahil hindi napakulong yung gusto nila na ipakulong si Duterte, nakakulong na ngayon at malamang sa malamang hindi na makalabas ng buhay, dahil ayaw niyong palabasin ng buhay, eto po, gusto niyo pang ipakulong uli sa kulungan. Magkakaroon pa uli ng kulungan si Duterte doon sa kulungan. Pero yung mga magnanakaw ng trilyon, tuta to si Toto Soto. Amo ni Tito Soto. Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa pakakinig sa atin pong palatuntunan ngayon, no? Nagtatry lang po tayo ng mga ibang format para naman po makita natin kung mas marami po ang wag po kayong mag-alala na sa mga susunod po magla-live po tayo. Salit-salitan lang po kung live tsaka tong mga ganitong forma ng diskusyon. Maraming salamat. Teka lang, titignan lang natin kung meron pa tayo na dapat pag-usapan. Baka may nakalimutan. Eto po. Dito po natin tatapusin. Sabi po ni Kifichu. Last year, walang malaking disaster pero bumaha ng ayuda dahil pa-eleksyon. Now, sunod-sunod ang sakuna, walang maibigay, pati bigas binibenta pa sa mga biktima. Yan po ang nakakasama po, no? Bumabaha po ang ayuda last year. Bakit bumabaha? Kasi eleksyon last year. Ngayon pong kinakailangan po ng mga tao, mga private individual po yung tumutulong katulad po ng mga SMNI, ng mga radio and TV station. Pero asan na po yung nagpapasalamat kay speaker na bumabaha ng ayuda doon sa mga lugar nila. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Padong Aratlis. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Love you all. Thank you.